Sa part 1, nakita natin ang Bataan noong panahon ng Kastila. Sa part 2, nakita natin ang kahirapan nito noong World War II. Ngayon naman, dadalhin ko kayo sa Bataan ng kasalukuyan. Isang lalawigang nagsasama ng kasaysayan, kalikasan, turismo at pag-unlad. Ang mga tao sa lalawigan ay may halo-halong salita na Tagalog, Kapampangan at Ingles. Ang Bataan ay isang peninsulang napapaligiran ng dagat. Sa parteng silangan ay ang Manila Bay. Sa kanluran naman ay ang West Philippine Sea. Binubuo ito ng 12 munisipalidad. Katulad ng Balanga City, ang kabiserang panlalawigan. Orani, Orion, Limay, Morong, Dinalupian, Bagak, Hermosa, Pilar, Abukay, Maribeles, kasakop ang Freeport Zone at Samal. Lumago na ang populasyon ng Bataan. Nasa humigit kumulang sa 892,000 na tao. At unti-unti itong nagiging sentro ng industriya, turismo sa Central Luzon. Ano ang ekonomiya ng Bataan? Kung noon ay agrikultura ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Bataan, ngayon ay pinaghalo na ng pangingisda dahil sa lawak ng mga baybayin at industriya. Dahil sa mga economic zones at pantalan. May mga lugar tulad ng Maribeles na kilala sa kanilang Freeport area na may mga malalaking pabrika, bodega at iba pang kumpanyang nagbibigay trabaho sa mga taga-Bataan at karatig lugar. Nasa Maribeles din ang itinayong nuclear power plant, pero hindi pa ito nakapag-produce kahit 1 kilowatt na kuryente dahil sa protesta at takot ng mga kalapit na residente. Ang lokasyon ng Bataan ay malapit sa Maynila. Sa kasalukuyan ay may inuumpisahang itayong malaking tulay na magdudugtong sa Bataan at Cavite. Sa normal na biyahe sa bus mula Maynila hanggang Bataan ay aabuti ng tinatayang 5 oras. Pero ito ay aabutin na lamang ng 45 minutos kung sa tulay dadaan ang mga biyahero dahil nasa 32 kilometro na lamang ang layo
ng Bataan sa Maynila. Ano ang turismo sa Bataan? Isa sa pinakamalakas na panawagan ng Bataan ngayon ay ang turismo. Mayaman sila sa kasaysayan at magagandang tanawin ng kalikasan. May historical tourism katulad ng Dambana ng Kagitingan sa Mount Samat. Ginawa ang Dambuhalang Memorial Cross noong taong 1966 sa Pilar, Bataan na may taas na 312 pulgada mula sa kanyang pundasyon na nasa tuktok ng bundok. May elevator para sa mga bisitang gustong pumunta sa itaas ng krus na matatanaw naman ang malawak na karagatan, ang Manila Bay, ang Maynila at ang Corregidor Island tuwing hindi masungit ang panahon. Ang complex o parke ay may museo din. Makikita ang mga collections na gamit noong giyera, mga sandata at mga paintings na naglalarawan ng World War II. Mga iba't ibang plake na tanda ng mga pangyayari at mababasa ang mga pangalan ng mga Amerikanang nurses at Pilipina bilang parangal sa ambag nilang kagitingan at kabayanihan. Makikita din ang mga marker ng Bataan Death March sa bawat bayan, mga lumang simbahan at estrukturang kolonyal. Mayroon din silang ecotourism at nature spots. Mga beaches at baybayin sa kanlurang bahagi ng Bataan, mga bundok at nature parks para sa mga gustong mag-hike at trekking, mga lugar para sa birdwatching at environmental tours. Dito makikita ang kakaibang tatak ng Bataan, isang lugar na pwede kang mag-relax sa tabing dagat sa umaga at magmuni-muni naman sa isang makasaysayang dambana sa hapon. Ano naman ang edukasyon at pagpapasa ng kasaysayan sa mga kabataan? Malaki ang papel ng mga paaralan at lokal na organisasyon sa pagpapanatili ng alaala ng kasaysayan sa Bataan. Makikita natin ngayon mga estudyante na nagpi-field trip sa Mount Samat at mga museo. Mga lokal na programang pang-edukasyon tuwing araw ng kagitingan na April 9. May research at local history project tungkol sa mga bayan, baryo at pamilya na naging bahagi ng digmaan. Maraming guro ang gumagamit ng Bataan bilang living classroom. Hindi lang sa libro makikita ang mga pangyayari, kundi personal na nadadalaw ang mga lugar na pinangyarihan ang mahahalagang labanan at sakripisyo. Sa ganitong paraan, naipapasa sa bagong henerasyon ang aral na ang kalayaan na tinatamasa ngayon ay bunga ng sakripisyo ng mga nauna sa atin. Hindi lamang kasaysayan at ekonomiya ang bumubuo sa Bataan. Nariyan din ang kultura
at araw-araw na buhay ng mga tao. Makikita sa probinsya ang mga piyesta at tradisyong nakatali sa Katolisismo at lokal na patron. Ang mga pagkaing dagat at lutuing may sariling lokal na timpla. Ang agrikultura at pangingisda ay karaniwang hanap buhay ng mga mamamayan ng Bataan, lalo na sa mga bayan ng Orion, Pilar, Dinalupian, Abukay, Hermosa at Orani. Maabot sa 44,000 hectares ang lupa na kanilang tinataniman katulad ng palay, mais, saging, buko at mangga. Nasa Bataan ang pangunahing pinagkukunan ng mga biyahero sa palengke katulad ng bangus, tilapia, alimango, pusit, oyster at hipon. Nasa Bataan din ang mga malalaking poultry farm at dressing plants ng mga kumpanyang Bounty Fresh Chicken at San Miguel Foods and Beverages na makakapag-produce ng 80 million na manok sa kanilang pasilidad. Sa kanila kumukuha ng supply ng manok ang mga food chain katulad ng Jollibee, Kentucky, McDonald's at iba pa. Sa Petron Bataan Refinery naman, halos nanggagaling ang mga petrochemicals na kinukonsumo natin katulad ng gasolina, LPG, benzene, kerosene at iba pa. Kapag pinagtabi mo ang mga lumang larawan ng Bataan sa mga kuha ngayon, makikita mo ang malaking pagbabago. Naging industrial at komersyal na sentro mula sa lugar ng matinding labanan at death march, naging destinasyon ng turismo at pagninilay. Mula sa kolonyal na probinsya, naging tahanan ng mga pamilyang may sariling pangarap. Ngunit, sa kabila ng modernong gusali, kalsada at pabrika, naroon pa rin sa likod ng Bataan ang tatlong larawan. Una, ang Bataan noong kolonyal ng panahong Kastila. Ang pangalawa, ang Bataang Mandirigma noong panahon ng Amerikano at World War II. At ang pangatlo ay ang Bataan ngayon, umaangat at nagkukwento ng kasalukuyan. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay natin sa Bataan, mula sa lumang Pilipinas hanggang sa Bataan ngayon, maaring ito na ang simula ng mas personal mong paglalakbay. Bumisita sa Bataan at tuklasin mismo ang mga lugar na nabanggit. Ang kasaysayan ng Bataan ay bahagi ng kasaysayan ng buong Pilipinas. At ang kasaysayan ng Pilipinas ay kwento nating lahat. Ito ang lumang Pilipinas series na Bataan mula noon hanggang ngayon. Ako
Ako si Pedro, ang creator ng Timeless Pilipinas Channel na nagkukwento ng kasaysayan at kagandahan ng Pilipinas. May God bless you.